Hi, good morning. Welcome to Take 15. Ako nga pala si Ronald and ang topic po natin ngayon is Genesis chapter 2. And bago po tayo dumako sa ating topic, sa ating Take 15, tayo po muna ay manalangin. Panginoon Jesus, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito Panginoon na ginamit niyo po uli ako upang maging daluyan ng iyong pagpapala Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa wisdom and knowledge, Panginoon, sa discernment, Panginoon, sa takeaway na binibigay mo po sa akin, Panginoon, sa revelation, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. And sa oras na ito, Panginoon, gamitin niyo po ako, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong salita, Panginoon, at lahat ng mapapag-usapan, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ay maging knowledge po sa amin at namin, Panginoon, malakaran, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Sa iyong pagsamba, Panginoon, Jesus' mighty name, Lord God. Amen and amen. Okay. Genesis chapter 2. Sabi dito, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya'y nagpahinga matapos likain ang lahat. Ganito ang paglikha sa langit at sa lupa. Ang halamanan ng Eden, nang nilikain ng Panginoon Yahweh ang lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa ring nagsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos ginawa ng Panginoon Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoon Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magaganda ng pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masasama. Humaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Pagkalabas doon, ito'y nahahati sa 4 na sanga. Ang una na kung tawagin ilog Pishon ay umaagos sa lupain ng Habila. Lantay ang ginto roon at marami ang bedelyo at batong unis. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinatawag na Gihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. Ilog Tigris ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Azaria. Ang ika-4 na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Hinilagay ng Panginoon Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoon ng Yahweh, hindi mabuti na mag-iisa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Kaya mula sa lupa ay lumikha ng Panginoon Yahweh ng mga hayop na sa parang at mga ibon sa himpapawid. Dinala niya ang mga ito sa taong upang ipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang tinawag, yun ang maging pangalan ng mga ito. Ang tao nga ay nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid at hayop sa parang, ngunit wala isa man sa mga ito ang nagbibigay ng makakasama at makatulong siya. Kaya't
pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat. Yun, ang tadyang na iyon ginawa niyang isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa at sila'y nagiging isa. Kapwa hubad doon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Amen. Ang salita ng Diyos. Dito sa Genesis chapter 2, ito yung kung susumahin mo, parang continuation ito nung preaching ni Pastor Jun nung Sunday din. And parang naka-series tayo ng and dito makikita dito yung perfect plan ng Diyos sa tao, kasi makikita natin dito yung blessing and provision sa Panginoon ng Panginoon sa tao. Halimbawa, kasi 'di ba in the sa unang naman, kung makikita natin dito sa verse 1, 'di ba? Makikita natin dito yung pagki-create ng Diyos sa langit at lupa. Tapos ang ginawa niya, nag-create siya ng mga halaman, puno, 'di ba? Ng mga and nung wala yung era nito, yung sitwasyon nito is wala pa yung sin. Ito yung perfect plan ng Diyos sa tao. Bali, bago niya kinreate ang tao, 'di ba? Kinreate niya muna ang langit at lupa, tapos nag-create din siya ng mga puno, halaman, 'di ba? Tapos tapos nung kinreate ng Diyos ang tao, nakita niya na 'di ba na parang si Adam. Tapos ang ginawa niya, nag-create siya ng mga hayop, 'di ba, sa lupa, saka sa and makikita natin diyan yung perfect place ng Diyos sa tao. And yun nga, habang ginagawa niya yun, 'di ba? Doon din niya kinreate yung Garden of Eden. Nandun sa gitna yung puno ng knowledge, 'di ba? Tapos yung sa knowledge in evil and truth, tapos nandoon. Tapos kung pangalawa naman dito, nung binigyan ng Diyos si Adam, 'di ba, ng provision and blessing, binigyan siya ng naman, yung sumunod naman, kung mapapansin mo diyan sa Genesis chapter 2, binigyan siya ng assignment, 'di ba? Parang pinaka-general assignment niya to na sinabi rito is pangalagaan niya. Tapos sumunod naman is to multiply. Ibig sabihin, paramihin niya yung mga halaman, mga puno, 'di ba? Yung mga hayop, yun yung niya. And dito naman yung second task naman niya na binigay sa kanya ng Lord, na makikita din natin dito sa chapter 2 na ito, is yung sabi daw, 'di ba, binigyan siya ng trabaho ni Lord,
ni Father God na bigyan niya ng pangalan yung bawat puno, 'di ba, halaman, mga bunga, pangalan ng mga hayop, 'di ba, ng iba't ibang klase ng mabagsik man o maamo, 'di ba, sa tubig man, sa lupa, sa hangin, yung mga ganyan. Binigyan siya ng task. Ngayon, dun sa na yun, dun sa part na yun, dun sa dun sa insight ko dito sa Genesis chapter 2, si Lord sa atin, nilalagay tayo sa perfect place din natin. Dahil perfect place na doon tayo i-bless. Halimbawa, family, school, work, 'di ba? Mga work, business. Minsan, pero ang kailangan natin in person, kailangan natin i-seek natin ang Panginoon. Bakit? Kasi si Lord ang nakakaalam kung paano tayo i-bless. Alam ng Lord kung paano tayo i-bless, paano tayo kung ano yung makakabuti para sa atin. Yun. Kasi sa lahat ng 'di ba pagka nagpi-pray nga tayo, halimbawa, trabaho, job, pagka pinag-pray natin yung isang trabaho at binigay sa atin ng Panginoon yun, hindi lang yun basta dahil pinag-pray mo yung isang bagay, kundi minsan ito yung magiging blessing mo, provision mo, yan, lahat yan. Tapos dun sa dun sa part na yun, meron ka pa ring specific task doon. Katulad nung binigay kay Aidan, 'di ba? Sabi nga niya doon sa trabaho binigay sa kanya ng Panginoon is maliban doon sa pangalagaan niya, i-multiply niya lahat ng mga bagay na nandoon. Binigyan siya ng trabaho na ay specific sa kanya na pagbigyan siya ng mga pangalan. And doon sa atin, sa lahat ng binibigay sa atin ng Panginoon, sa lahat ng nangyayari sa atin, binibigyan tayo pa rin ng trabaho ni Lord kung ano yung mga dapat. And kung ano yung mga bagay-bagay na na dapat natin na pagpapalain. Kaya napaka-importante na sa atin, ito dito sa part na sa Genesis chapter 2, ito yung perfect plan ng Panginoon. Ito yung bagay na nakikipag one-on-one si Lord kay Aidan, nakikipag-usap siya, 'di ba? Nakikipag-usap siya, sumusunod siya sa Panginoon. And yun nga, and in the last dito, in the last part pala nito, nung binibigyan siya ng task, 'di ba, habang binibigyan siya ng task, habang nandun na siya sa binigay, 'di ba, pagka create, 'di ba, naka-organize si Lord langit lupa, hindi naman siya hinang, 'di ba? Langit at lupa, tapos mga bali si ang tao bago kinreate ni God, at nilagay na niya lahat ng pangangailangan niya. Pero hindi pa natatapos yun. Nung nakita niya malungkot si Adan, tapos parang sabi niya hindi naman pwedeng bagay sa kanya yung aso, hindi naman bagay sa kanya yung kalabaw o yung kaya nag-create siya ng babae, yun nga si Eva, kinrate ni God para kay Aidan. Ngayon doon sa part na yan, kung mapapansin mo dyan, kahit si Lord, kahit na perfect na yung paligid ni Adan, may mga bagay, may mga nakikita pa rin si God na kulang kay Adan. Nagki-create siya. Ibig sabihin, sa atin, pag nandyan sa natin, sa perfect place natin, sa lugar na ginagawa natin, doon sa assign natin, ibig sabihin, patuloy tayong mag-seek sa Panginoon. Patuloy tayong
ano, manalangin, isik natin tapos, dun sa ano na ang lahat ng bagay sa ano, sa mundong ito may perfect timing. Ibig sabihin, ito katulad niyan 'di ba si ano, si Adan, anong nangyari, nagtrabaho muna siya, tinrabaho niya yung pinapagawa ng Lord. Habang sumusunod siya sa Panginoon, habang nag-o-obey siya sa Panginoon, nakikita ni Lord yung heart niya, nakikita ni Lord yung sitwasyon niya. Ngayon si Lord, kahit hindi niya hinihiling sa Panginoon yung partner, 'di ba? Kasi hindi ano, first man pa naman si Adan. Nakita ng Panginoon kung ano yung pangangailangan ni Adan at binigay niya yun. Ibig sabihin sa atin, minsan kahit minsan na hindi natin ipinagpi-pray sa Panginoon, ano, minsan binibigay ng Panginoon kasi alam ng Lord kung ano yung mga pangangailangan natin. Dahil si Lord ang tatay natin, si Father God, dahil siya ang nag-create sa atin, siya ang tatay natin, alam niya kung ano-ano ang mga lahat-lahat ng mga makakabuti sa atin and ano, lagi natin sa pagpe-pray natin, alamin natin ano ba yung dapat kong ipag-pray. Ito bang mga bagay na 'to, ito ba yung mga bagay na makakabuti ba sa'kin o makakasama? Ito ba yung mga bagay ba na mapapalapit ba ako lalo sa Panginoon o mapapalayo ako sa Panginoon? Kaya dapat napakaimportante na mabulsain natin talaga, yung ano natin, yung gusto ng Panginoon and dun sa pagpe-pray, i-pray natin na ma-seek natin yung heart ng Lord and sa heart ng Lord ipag-pray natin, ano ba yung gusto ng Panginoon para sa akin, 'di ba? Kasi nandun yung provision ng Lord, nandun yung blessing ng Lord. Kasi sabi nga kahit gaano kaganda yung plano natin, kahit gaano kaganda yung gusto natin, mas maganda pa rin yung plano at gusto ng Panginoon para sa atin. Napaka-ano, kaya nga ano, ito yung isa sa mga blessing and provision na nakita ko dito sa Genesis chapter 2 na sobrang binabalik tayo. Gusto ng Lord na magkaroon tayo ng relationship sa Kanya, intimate relationship sa Kanya. I-restore natin yung intimate relationship natin sa Kanya. Sundin natin, maging yung kalooban niya ay maging kalooban din natin. I-pattern natin yung will natin sa will ng Panginoon sa atin. And yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig and tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa salita mo Panginoon. Maraming salamat po sa reminders niyo po Panginoon sa amin na patuloy kami Panginoon na makinig, sumunod Panginoon sa lahat ng mga ipinag-uutos mo Panginoon. Lord, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Panginoon, turuan niyo po kami na isik pa po ang iyong presensya, yung iyong puso Panginoon, na ma-touch namin yung heart mo Panginoon, ma-touch namin Panginoon yung gusto mo para sa amin Panginoon. Panginoon, patuloy Panginoon na kumilos ka sa buhay namin Panginoon. Dalhin mo po Panginoon yung panyapak namin kung saan mo Panginoon gusto kami dalhin Panginoon. At malakaran namin Panginoon yung gusto mo sa buhay namin Panginoon. Patuloy niyo po kaming ingatan, patuloy niyo po kaming patnubayan Panginoon sa lahat ng aming mga gawa. At Lord, patuloy na protektahan niyo po kami sa lahat at ilayo niyo po kami Panginoon sa tukso Panginoon. Patuloy po namin kayong pupurihin at sasambahin Panginoon Jesus mighty name Lord God. Amen and amen and amen. Thank you guys.